Pinatawag yung oh my God, pinatawag yung may aso na guard. Thankful ako sa mga roommates ko. Ayun yung, that's the first crime. I am not a thief. Just clearing my name. Hello and welcome to another episode here in Josh et al. And ngayon, meron tayong kasama bilang et al. Wow. Ano, papakilala muna kami. Ano to, bago siyang series na gagawin natin, Josh Random Things. Bilang ating first guest, wow. Ngayon, andito sila. Magpapakilala sila mamaya. Pero ako muna. Ako si Josh. At nung bata ako, muntikan na akong mapako sa cruise dahil hindi ako natutulog kapag hapon. Hi guys, ako si Ruth. Simula bata pa ako. Simula bata ako hanggang ngayon, palagi akong muntikan makulong. Hindi natutuloy, pero muntikan palagi. Kakatakot naman yun. Pero hello everyone, ako nga pala si Jed at noon ay isa ako sa mga napagbintangan bilang isang mag-anak. In short, makukulong din ako. Ayun, kung napapansin niyo, isa lang yung microphone na. Kasi low bat yung iba. Baka naman. Baka naman, sponsored naman siya. Baka naman. I am Rentals. Tatlo lang yung natin. Baka naman. Baka naman. So this video is not sponsored yet by Hebrews Coffee and Micas. Catch them here at LB. Punta na kayo dito. Wow. Anyway, so ngayong episode na to, ang parang magiging usapan natin ay kakulitan moments. Ba't ka muntikan mapako sa cruise? Ano kasi yun? Di ba kapag bata ka, kailangan natutulog ka daw kasi para daw tumangkad ka, ganyan. Tapos kailangan pagkatapos ng lunch, mga alas 2, dapat tulog ka niyan hanggang mga ano, tapos saka ka maglalaro pagkatapos mong matulog. Eh ako, hindi ako makatulog noon, mga 2 yata or 3. Hala ka, yung tatay ko binuhat ako, tapos ano, dinala niya ako sa may chapel na 1 block away lang sa ano namin, bahay namin. Tapos ayun, ginanon niya. Dapat natulog ka na lang. Kaya, ginanon talaga niya ako. Tapos, ayun. Inalay ka niya. Oo, like, ayun. Kaya, simula na natutulog na ako. Hapon. Actually, may kwento rin ako na feeling ko canon event talaga na dapat paghapon tulog ka kasi ayun, tatangkad kang araw, ganyan. So, ako, lagi akong, as in may bantay, yung ate o kuya ko, palaging may bantay. Tapos, inoorasan talaga ako, like, mga 1:30 hanggang alas 3, kailangan tulog ka. Para pag alas 4, doon na kayo magmemeryenda, ganyan. So, ang catch, pag hindi ka natulog, wala kang halo-halo. Wow. Oo, wala kang karyoka, wala kang wala. Eh kasi syempre bata, mahilig sa sweets, ganyan. So, talagang amats ko maghalo-halo ng alas 4. So, ayokong natutulog ng hapon kasi pag hapon, doon gising yung mga kalaro ko. Doon yung may bamsak, may yung, alam niyo ba yun, yung bamsak? Oo. Competitive ako. Like, batang kalye talaga ako. So, mamimiss out ko yung laro sa labas, ganyan. Yung kwarto, kung saan ako natutulog, yung na yun, parang window na yung gilid nun. So, maririnig mo talaga nagsisiyahan yung mga tao sa labas na hindi ako kasama silang maglaro, ganyan. So, ang ginawa ko, hindi nga ako makatulog kasi yung ingay ng mga kalaro ko, ganyan. So, nagpanggap ako matulog. So, ganyan, tulog lang ako. Tapos, may phone sa gilid. Nakikita ko kung anong oras na. So, sabi ko, shit, parang 10 minutes ng 1 hour. Ganun. 1 hour ng 10 minutes. Ganun. Sabi ko, ang tagal naman mag-alas 3. Like, ang tagal. Like, naririnig ko pa yung radyo ng lola ko. Parang isang kwento pa lang. Parang 1 hour na akong nakapikit na ganyan. So, sabi ko, ano ba naman to? So, di ba nga may bantay ako? So, pinapasok nila ako like every 30 minutes. Pinapasok nila ako, tingnan, ay, tulog siya, ganyan. Ay, tulog siya.
Tapos, hindi talaga ako tulog. Nakaganyan ako, tapos yung isang mata ko nakaganyan. Tapos, syempre, madilim yun. Sarado yung kortina, tapos nakapatay yung ilaw. So, hindi nila alam na nakaganyan lang ako. Tapos, one time, pagpasok, last 20 minutes na lang, nakita ko sa orasan. After nun, ginugulo ko pa yung buhok ko. 'Di ba lumalabas yung bantay ko? Ginugulo ko pa yung buhok ko. Tapos talagang, alam mo yung sinasadya kong maglagay ng laway dito para maano siya, paggising ko, ganyan. Tapos, kinukurot ko yung dito ko para kung na may line ka paggising. So, ay, sarap ng tulog na ito, ganun. So, ginugulo ko talaga yung buhok ko para effective na mukha ko natulog. So, last 20 minutes na lang, pasok yung ate ko. Humatching ako, tas natawa ako sa kanya. Pinagalitan niya ako. Sabi niya, talagang ako pa lolokohin mo, gano'n, na, Sayang naman yung effort mo na gumagawa. oh my Sayang yung palawin God. mo Oo, dito. yung zipper ng una, talagang binakat ko sa pisngi ko. Oh my God. Tapos, nahatching lang ako. Tapos, natawa ako kasi syempre, failed ako. So, putik, nakakaloka naman to, visit. Tapos, natawa ako. Oh my God. Hindi na talaga akong binila ng halo-halo. Buong pamilya ko naghalo-halo. Tapos, pinag-aral ako ng alas 4. Ganon yung catch namin pag hindi ka natutulog ng hapon. Pero ngayon, pinagsisiyan ko na hindi ako natulog ng hapon. Like, literal na siesta talaga pag hapon. Ganun. O, ikaw ba? Ako may similar akong kwento, pero feeling ko kakaiba yung settings. Kasi before, ang nagpapatulog sa akin yung lola ko. Kasi naiiwan kaming dalawa, yung dalawa ko kasing kapatid, since mas matanda sila, whole day na silang pumapasok, tapos ako half day lang every morning. So uwi ako bahay, mga 12, kakain. Tapos pagdating ng 1 o'clock, dito na yung parang gusto ng lola kong matutulog siya. Pero ang catch nun, dapat kasama ako sa pagtulog. Like, pati ako matutulog din kapag matutulog siya. Pero bago kasi siya matulog, yung pampaandok niya, yung mga noontime show sa TV. So, bubuksan niya yun, yung volume, tandang-tanda ko, 26 ang volume. Ang lakas-lakas. Tapos, out of, parang, edi mga 1 o'clock, matutulog na siya. Nararamdaman ko, hindi na siya na kilos-kilos. Ako, parang, wala akong magawa. So, parang gusto ko na din matulog, etc. Ba't ako nag-etc? Kinuha ko yung remote kasi parang ang ingay, di ako makatulog. Pinatay ko. After 1 minute, nagising siya. Tapos sabi niya sa akin, ba't mo pinatay yung TV? Nanonood ako ng TV. Sabi ko, tulog po kayo eh. Tapos sabi niya, hindi, nanonood ako. Maniwala ka sa akin, nanonood ako. Alam ko yung pinapanood ko. So, paano ako makakatulog ng ang lakas-lakas ng volume. So, ganyan lang ako, nakahiga lang ako ganyan. Tapos sabi niya, diyan ka lang matulog ka. Dapat paglingon ko mamaya, tulog ka. Tapos nauna na siyang matulog. Kinuha ko yung cellphone niya, naglaro ako nung Alam mo yung yung snail. Oo. Yung snake pala, sorry, snail. Oo, yung snake and something na kumakain ng apple. Naglalaro lang ako doon habang siya. So, wala. Yun lang naman ang aking story. Yung lola mo, kailangan may white noise pag natutulog. Yung white noise niya ay yung, Itbulaga ba yan? Or Showtime? Tapos after nung showtime, yung palabas nun yung Batang Juan. Yung kay Juan de la Cruz, yung nasa may simbahan siya. Alam ko yung story. Hindi ko alam yun. Ano yun? Alam. Pero, Siguro tulog na kasi ako doon. Hindi na tutulugan niya, no? Tutulugan ka nun. May nagawa ka na assignment. Oo, basta mga ganun. Hindi ko Ayan alam siya. yung sunod kasi kailangan tulog na po ako doon. Pero ikaw, ba't ka naman munti ka makulong? Lagi ako muntikan makulong. Bata ako, munti ako makulong. Kasi, nung bata ako, alam nyo yung, pag mag-grocery yung nanay mo, syempre, ayaw niya, hindi ko alam kung bakit ako lang yung ayaw ng nanay ko isama pag nag-grocery siya. Kailangan may aliw factor talaga ako kasi makulit talaga ako na pag mag-grocery siya, hiwalay ako sa kanya. Bata pa ako nun. So, lagi niya na lang ako iniiwan sa mga kapatid ko. So, ang ginagawa niya, 'di ba sa mga mall, alam niyo ba yung mga malalaking animal na car na nagro-roam around the mall? May ganun sa mall nung dun sa amin. Tapos may harang lang kung hanggang saan lang pwede. So, ako, di sinakay ako ng kuya ko. Nasa labas, nandun kami sa certain na kulungan na medyo malawak naman talaga siya, in fairness. Tapos si nanay ko nag-grocery. Yung kuya ko nasa labas ng kulungan kasi syempre, puro mga bata, ganyan. Ang ginawa ko,
lumabas ako sa harang, dire-diretso, hinabol ako ng pulis. Hinahanap ako ng kuya ko kung nasan na ako. Like, parang 5 minutes niya lang daw ako hindi tinignan kasi nag-cellphone lang siya saglit, ganyan. Tapos, hanarap niya na ako. Nasaan si Ruth? Nasaan yung asong black? Kasi yun yung sinasakyan ko. Sabi niya, bakit walang asong black yung iba po sana yung sakyan. Hinahanap niya yung sasakyan ko. Wala. Tapos may nakita siyang guard na tumatak. Huy, shush, shush, mga ganun. Ako pala yun. Tapos tumatawa lang ako kasi nasasayan ako na may humahabol sa akin. Ilang taon ka na? Bata pa talaga ako noon. Siguro mga 5, ganun. Hinabol ako ng pulis. Pupunta ako sa grocery store. Puntahan ko yung nanay ko. So, hinabol ako ng pulis. As in, yung mga barricade, tinumba ko na. Like, tumba talaga. Tapos nagugulat yung kuya ko. Na sabi, may uy, sus, may mga ganun. Sabi niya, ba't may guluhan dun? O, asan yung kapatid ko? Wala. Pagkalingon niya, ayun yung black na aso. Hinahabol, like, nakawala ako. Hindi yung aso nakawala, ako yung nakawala. So, grabe, bata pa lang talaga ako. Ganun na talaga kapasaway yung pinagagawa ko sa buhay ko. Tapos, feeling ko, ito, pangit talaga to. Hindi ko alam kung anong iniisip ko. Nito lang, college lang to. Kasi, di nasa airport, ganyan. Tapos, may lipstick ako dito. Sabi sa airport, like, babalat ng gamit, ganyan. Tapos, alam ko naman na bawal mag-joke around ng may mga weapons ka, ganyan, or destructive na bagay sa'yo. Kasi kinakapa ka talaga. Nung time na yun, parang hindi pinatanggal yung sapatos ko, ganyan. Parang, iniwan lang sa parang tray yung gamit, ganyan. Tapos, sabi sa akin nung nagkakapa, sabi niya, what's on your pocket? Gumanon siya. Sabi ko, knife. Sabi ko, Joe, Kiko Milano. Gumanon. Sabi ko, yung Kiko Milano, yung Kiko Milano na gano'n, yung double, mukha kasi siyang, kutsilyo. Sabi ko, Joe ko yun. Grabe, pinatawag yung, oh my God, pinatawag yung may aso na guard. Tapos yung aso niya, black din. Oh my God. Foreshadowing. So, nagulat ako. Tapos, ang daming mga parang officers na pumunta na nandun sa airport na yun. Tapos, sabi niya, i-hold daw ako ganyan. Yung pamilya ko nandun na. Like, nakapass through na sila sa station na yan. Like, nakapana sila. Nasuot na nila yung socks nila, yung jacket nila. Tapos, ako, as in talaga, pinabad mo lahat ng sa shoes mo, ganyan. Tapos, yung jewelry ko, lahat. Tapos, yung pakas ko, kailangan nakalabas pati yung white sa pants mo, ganyan. Tapos, nakaupo lang ako, pinabehave na lang akong ganyan talaga. Sabi ko, college na yun. Ito na yun. Ito na yung version ng Ruth na yun. Ito na yun. Sabi ko, let's go, Kiko Milano, let's go, joke. Kunento ko to sa friends ko, sa kanila, pero di ko alam. Di ko alam kung anong pumasok sa isip ko kasi, kasi parang, feeling ko talaga, parang ka-vibes ko yung nagche-check, yung officer, sabi ko, parang, same kami ng humor, ganyan. Hindi pala na humor yung ganon. Linululugar din pala yung as in, napakamot sa ulo yung nanay ko. Ilang minutes na lang, may na yung flight, ganyan. So, tangang-tanga talaga. Hindi ko rin na alam. Like, ako na lang naiwan. Na-stress talaga buong pamilya ko nun sa akin. Parang pinapanood ka ng guard. Ano masasabi mo doon sa guard? Take this as my public apology. Sorry po. Pasensya na. Wala ba kayong moments na, hindi ka na kayo makulong or something? Wala. Wala. Hindi na rin balak. Ikaw lang. Ikaw, entry mo kanina? Napagbintangan ako bilang isang magnanakaw. Ayan, ang aking pinaka-favorite na story. Hindi ko na lang sasabihin ko anong timeline kasi medyo nakakahiya naman. Pero Pero pili ko ngayon lang.
Pero feeling ko medyo high school. I-track nyo na lang. Sa mga kaklase ko dyan nung time na yon, alam nyo kung ano to pinag-uusapan namin. Ayan, mag-throwback muna tayo ng konti. So, nagsimula siya ng isang sobrang gandang umaga. Wow, grabe naman storytelling. Ayun, nagsimula. As in, sobrang ganda nung gising ko. Ginawa ko lahat ng kailangan gawin. Nakapag-aral ako. Pumasok ako na may ngiti sa aking bibig. Tapos nung time na yon, naalala ko pa yon kasi yung may isa kong tita doon sa school, 'di ba? Na shortlist na kagad kung anong mga pinasukan ng high school. Pero meron akong tita doon na binigyan niya ako ng t-shirt. So parang ang saya-saya ko nung time na yon kasi nagkaroon ako first. Parang ang ganda nung t-shirt, so parang natuwa talaga ako. Tapos adi umakyat na kami doon sa may room, ganyan. Tapos pag-akyat namin doon, yung TV namin, hindi siya mabuksan nung teacher. So sabi namin, hala, anong gagawin namin? Magsa-start na yung klase that time. So sabi, ay sige, lipat na lang tayo doon sa may bakanting room sa kabilang dulo. Kabilang dulo pa siya ng room. So lakad kami, tawid kami ganyan. Tapos, di nagklase kami, may TV na kami, tuloy-tuloy yung klase, etc. Tapos umuwi na kami. The next day, ganun pa rin yung TV doon sa luma naming classroom. So pupunta kami doon sa nilipatan namin nung makalawa or nung isang araw. So balik kami doon. So akala namin just ordinary day, ganyan. Sobrang classroom vibes lang, good vibes lang. Maya-maya, may pumasok na admin. Tapos sabi nung admin sa amin, ito ba yung section? Tapos sabi namin, yes po. Tapos sabi niya, kasi may na-report dito na nawawalang gamit. Tapos sabi namin, hindi po namin alam, ganyan. Parang wala naman po kaming nakikitang mga gamit. Ano po ba yung nawawala? Sabi nung teacher. Nawawala kasi yung remote ng TV. Sabi kami, parang wala naman po kami nakitang remote dito kahapon. Tapos sabi niya, hindi nasaktuhan kasi na pagpunta niyo dito, biglang nawala yung TV. So, kung nasa inyo man, dala niyo yung TV na remote, ibigay niya na lang sa office, okay lang. As in, okay lang talaga. Gumaganon siya, parang ini-imply niya na kumuha kami ng remote. Tapos, yung class president namin, pumunta sa harap that time. Sabi niya, guys, may nakita ba kayong TV ng remote? Tapos lahat kami confused kami kasi that time, binuksan yung TV sa likod. So pinipindot lang namin, wala kaming nakitang remote whatsoever. So sabi namin, ay wala. Pero if nakita nyo, bigyan nyo na lang sa admin, baka magkaroon pa tayo ng problema. Tapos, nung dumating yung ilang araw, nabalitaan na lang namin sa advisor namin na yung remote pala nakatago lang doon sa cabinet sa room. Ay, Diyos ko. So, technically, walang nagnakaw sa amin ng remote. I am not a thief. Just clearing my name. This is not a public apology. This is a public statement. Charot. Joke lang. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Sa lahat na naging teacher ko doon, lahat na naging friends ko. Mahal na mahal ko po kayo. Pero, grabe. Sobrang, nauga kami nung time na yun. Kasi sabi namin, oh my God, magnanakaw kami ng remote. Wala nga kaming TV sa bahay. Paano kami magnanakaw ng remote? Nag-usap-usap kami ng friends namin. Sabi namin, wala nga kaming ganyang klaseng TV. Tapos ang nakawin namin yun, hindi namin babenta namin. Pero at least, hindi ko. Pero at least, di ba, I've cleared my name at hindi ako muntikan na makulong. Makulit kasi talaga ako. May kakulitan pa ba kayo nung elementary to high school? May entry si John. Ayan. Kasi more on sa school kasi yun sa inyo eh. Sa akin, sige, elementary to sa bahay naman. Sa bahay. Di ba ang lagi parang sinasabi ng, ituhog na natin dun sa muntikang makulong. Pero wala naman akong krimen na ginawa. Muntikan, siguro. Muntikan. Kasi noong bata ako, di ba, ilang taon ako nito, mga grade 4 yata. Yan. Tapos, ang bilin kasi, doon sa bahay namin, kami gasol. So, ang laging bilin ng nanay ko during that time is wag papakialaman nito, wag mag-ikot-ikot, ganyan-ganyan. Tapos merong one time, as an aspiring cookierist, grade 4 ako, walang tao sa bahay. Tapos brown out. Sobrang dilim kasi sa bahay namin kapag brown out. Kahit na kunwari umaga, wala kami masyadong window, ganyan. Tapos, sabi ko, try ko magluto.
Hala ka, binuksan ko yung kalan. Tapos, hindi ko alam na kailangan pala maglagay ng mantika. Ayun. Hindi ko alam na kailangan pala maglagay ng mantika. Alam mo ginawa ko, kamari nagigisa-gisa ako ng sitaw. Wala lang pa yung sitaw. Tapos sa din, sabi ko, ba't parang hindi siya naluluto na parang adobo? Kasi, binuksan ko lang yung kawali. Tapos ganong ko na siya. Tapos maya-maya, grabe na yung usok sa bahay namin. As in, white na yung usok, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, hala, grabe na yung usok. Tapos biglang dumating yung, ano yun? Gano'n na sila. Tapos ayun, hindi naman ako nakasunog, pero nasunog yung mga sitaw. Kasi walang mantika, walang everything. Tapos ayun. Mahilig kasi ako mag-experiment talaga noong bata ako na, ayan. Pero ngayon, feeling ko successful naman ako. Like, nakakapagluto naman ako ng mga stuff. May mantika na and everything. I was young. Had to learn it the hard way. I cannot blame my younger self. Ako, nung elementary naman ako, may kaso ako na cutting pero hindi siya intentional. 'Di ba usually ang schedule ng mga elementary ay hanggang 4 p.m. ganon. Tuwing Friday, na-cut short yung klase namin palagi daw hanggang 1 p.m. na lang kasi magka-club na. May clubs and organizations kami from 1 p.m. to 4 p.m. Tapos pipili ka ng club mo like dancing ba, may arts and crafts, ganyan. Tapos may robotics, ganyan. So, kailangan mo mag-apply, ganyan. So, hindi ako nag-apply kasi sabi ko gusto ko ng 1 p.m. na uwian. Like, yung pinapasok ko sa school, klase lang talaga. Sabi ko, nasa school ako para mag-aral. So, ginawa ko naman siya hanggang 1 p.m. Kaya umuwi ako. So, tatlo kaming magkakaibigan nun. And hindi naman namin alam na required na mag-fill up ng form. Tapos, kailangan pumasok ka sa isang club. Kasi 40 pesos din yung pagpasok sa isang club. Oh, grabe naman. Oo, may bayad. May bayad. Kasi syempre, andun yung matututunan ka talagang skill na something. So, ganun. So, every Friday siya. So, every Friday, talagang umalis kami ng 1 p.m. Kaso, may kasabayan kami siguro mga grade 3, grade 4, grade 5, ganyan. Napauwi rin. Pero grade 6, kailangan mag-club ka, ganyan. So, sumasabay kami pa uwi ng mga 1 p.m. Tapos hindi kami sinasabay ng guard. Like, uwi lang kami ng 1 p.m. Tapos nagtataka na one time, nakasabay namin yung isang teacher namin. Nagla-lunch lang pala siya ng 1 p.m. palabas. Eh di labas din kami. Binati namin siya, "Hi ma'am." Sabi niya, "Oh, ba't kayo nandito?" Sabi namin, "Ay, uwi na po kami." Like, tapos 1 p.m. na. Sabi niya, "Anong club nyo? Anong club nyo? Papalista ko kayo na nagka-cutting kayo." Ganyan. Sabi ko, "Ay, hindi po kami nagka-cutting." Sabi ko, "Ay, hindi po kami nagka-cutting." Ganyan. "Wala po kami club eh. Pinapalabas naman po kami ng guard." Ganyan. Ang kasabayan pala namin umalis. Paki ko ba kung si mga kasabay ko umalis? Kasabayan pala namin, mga bata pa talaga, literal na grade 4, grade 3, ganyan. Oo, akala ko, oo, yung half day. So, niisip ko, kaya pala, kasi akala ko yung iba, ay gusto lang talaga nilang mag-club, ganyan. Kaya natantosan tuloy ako sa cutting. Pero tatlo kami ng kaibigan ko. Lagi kami nagmamakdo after class ng Friday kasi shit, hanggang 1 p.m. lang, minsan lang to, ganyan. Tapos, ayun, pinagalitan kami. Tapos nawala ako sa honors. Alam mo yung ganun. Oo. Oo, kasi may violation kapag nawala ka sa conduct. So, grabe talaga yun. Hindi naman intentional yun. Tapos ito pa, hindi pa nagtatapos doon. Grade 6 din nangyari to. Sa school namin. Oo, first quarter, nawalan na ako ng honors. So, pwede ka kasi bumawi sa second quarter, third quarter, fourth quarter. So, second quarter, nabalik ko yung honor ko. Ayun na, here comes sa third quarter. Parang tuwing November, kasi parang foundation day ng school namin. Sa school namin, bawal magdala ng phones. Like, bawal talaga, may inspection day na unannounced.
para mag-inspect ng mga gamit, like tatayo lahat ng estudyante, punta sa likod ng classroom. Tapos doon nagdadala talaga ako ng phone noon. Tapos magaling lang, alam mo, nagka-carve pa ako ng books doon, ng book, para hole ng cellphone ko. Tapos ganun kalalim. Tapos libro siya. Wow. Siya lang nakaisip Ang galing. Oo, hindi nila maano yun. Nakahulma talaga cellphone ko, tapos pasok dun sa cellphone ko. Kunwari, babasa ka ng book, parang cellphone ka lang talaga. Para madala ko sa school ko yung phone ko, ganun. So, eto, parang never naman ako nakuhanan ng inspection. Pero, nung foundation day, talagang kalat talaga na maraming students ang dadala ng phone tuwing foundation day. Syempre, kasi may mga rides sa school, ganyan. Tapos, syempre, magsasaya lang kayo doon. May mga program, ganyan. Syempre, parang bestie-bestie ko yung officer namin. So, may kailangan siya ibalik na susi sa admin office, ganyan. So, syempre, kailangan maging teacher's pet ka, batiin mo yung mga admin office, ganyan. Yung phone ko nandito lang. Nandito sa likod, back pocket ko. Tapos, diretso ako, sabi ko, "Hi, ma'am," ganyan. So, sabi niya, "Oh, are you guys enjoying the rides?" Ganyan, nakailang rides na kayo? Kasi libre yun para sa lahat ng estudyante. Oo. Sabi ko, hindi po, mahaba po yung pila, pero mamaya po, pipila po kami pag di na masyado manalo. So, nagkaroon pa kayong conversation, ganyan. So, balik na namin yung susi, labas na kami. Putik, yung phone ko nag-ring. As in, pagkaganon ko ng pintuan, yung phone ko nag-ring. Tapos, gumanon yung, as in, pinaka-notorious talaga na teacher or yung coordinator na kilala sa school namin man siya. "Miss Felicilda, what's on your back pocket?" Gumano. Tapos nakalitaw yung keychain ko. Tapos nakahulma yung phone ko. Hindi alam ng nanay ko na nagdala ako ng phone. nag-joke, sabi mo, kutsilyo? Oo. Ay, nakakainis. Hindi na para gawing joke yun, ha? Bad joke na, nalaman ko na talaga na dapat pinipili lang yung mga joke tayo sa airport joke na yan. Pero, ayun, tumunog yung cellphone ko dito. Na-confiscate siya. Tapos, kailangan patawagan yung nanay ko. Nawalan ako sa honors. Tapos, away pa kami ng nanay ko. Tapos, ayan, ang tagal kong hindi nagkaroon ng phone kasi syempre na-confiscate, ganyan. Tapos syempre, nawala na naman si Felicilda sa honors, ganyan. So, grabe talaga yung na yun. As in, tumaas yung balahibo ko. Sabi ko, "Ma'am," gusto niya, "Ano yan sa back pocket mo?" Ginaganong pa, "Alin po?" Gumigilid pa ako sa niya, ilabas mo ko, ano yan nasa back pocket mo?" Sabi ko, "Wala po, ma'am." Sabi niya, "Tumalikod ka." Sabi ko, "Ito po, ma'am." Sabi niya, may may nagre-ring pa dito, Wait lang. Grabe talaga. Gusto ko malaman, sino yung tumawag? Yung nanay Ay, ko. kasalanan pala rin mo. Oo, kasalanan pala. Kasi akala niya, nag-overtime din naman kasi ako nung foundation day na yon. Akala niya uwi na ako nung mag-half day lang ako. Tapos akala niya nasa bahay na ako, tinawagan niya yung phone ko. Di niya alam na may phone ako na dinala ko sa school kasi nga akala niya nasa bahay na ako. Tinawagan niya ako, ayun, nawalan pa ako ng phone. Grabe, umiyak ako sa jeep noon. Yun yung parang akala ko nasa music video ako. Kasi Anong kanta? Alone. Wala ko maisip. Wala ko maisip. Wala ko maisip na kanta. Pero ayun, lang ako. Hindi, yung mga kanta na, yung Roses, taking it slow, and it's not typical, gumagano. Oo. Basta yung mga ganun. Akala ko talaga nasa music video ako, tas yung hangin ng mga pusa ko, tas, oh shit, wala akong phone, lagot ako sa nanay ko, like, papagalitan ako literal. Ilang araw na confiscate? Parang 3 weeks din. Oo, kasi syempre, oo, strict talaga siya. And tatawagan talaga niya yung nanay mo, ganyan-ganyan. Tapos, after nun, ako na yung like grade 7 pataas, ako na yung tumatakbong officer para ako na yung mangko-confiscate ng mga cellphones ng classmates ko. Oo, so ako na yung, pero may dala pa rin ako. May dala pa rin ako phone. Ako lang yung pati ng bag, check, ganyan. Grabe, ang lala talaga. Like, sorry kung parang
sinasabi ko na yung ways kung paano magdala. Kasi nilalagay din namin sa altar yung phone namin. Paano altar? Kasi sino ba magche-check ng teacher na nasa altar? Bakit niya idadoubt si Lord? So, Catholic school po ako. So, dun yung phone. So, sino ba pupunta sa likod para tignan yung likod ng krus kung may cellphone doon. Wala. Kaya kailangan lang talaga i-off nyo guys yung phone nyo. I-silent nyo talaga. Tapos, wag nyo sa bag nyo ilagay sa paligid ng room. Effective yan. Pero ngayon kaya, meron pa rin mga ganyan na sa mga school? Ayun nga, parang in-elevate na nga nila yun nga yung sinasabi, gumaganda yung school pag alis mo. Kasi after ko mag-senior high, pinayagan na mag-phones. Ayun, pinayagan na mag-phones yung mga estudyante. Gets naman kasi nag-COVID, ganyan. Naging dependent masyado. So, parang naging lenient na rin talaga sila. Tapos, ayun, ang dami lang nagdadala ng phone sa school. Pero, happy for you guys na hindi nyo na kailangan pagdaanan na every month. Tawag doon, Code Blue. Oo, Code Blue. Hospital. Oo, hospital talaga. Parang, magkaka-inspection today. Parang, may lang yan, chiki-chiki lang ng mga klase mo na, ay, Code Blue. Feeling ko magkaka-inspection today. Tapos, dun na, tago nyo na lahat, Oo, may nagtatago pa sa pondo ng Pinoy. Like, binabaon mo. Alam niyo yung pondo ng Pinoy? Yung pondo ng Pinoy, kasi Catholic school nga kami, so kailangan mo mag-ipon ng benchingko. Tapos, dinodonate yun sa mga pang-outreach namin, ganyan. So, may alkansya kami lagi. May alkansya bawat section. Tapos, magdo-donate doon. Tapos, may merit points kasi yun per section para manalo ng best class award, ganyan. Kung sino, kailangan makaipon kayo ng pinakamaraming papel, pinakamaraming mga recyclable na bote, pinakamaraming pondo ng Pinoy, tapos lahat niyan mag-a-add up para maging best class ka. Kaya, di kami nag-iipon nag-iipon kami ng gano'n para may matataguan kami ng cellphone. So, Naging best class ba kayo? Kasi cellphone ang laman. pero kasi, sa best class, nababawas, kunwari, pag nakuhanan ka ng phone, namaminus rin yun. Oo, actually, kasi medyo, sorry. Take this also as my public apology. Pero ayun, naranasan ko naman siguro maging best class, like mga isang beses. Sobrang kulit mo pala talaga nung Ako naman, meron akong stories about mga bangin. Pero i-check muna natin kung gumagana pa yun. Okay, check. Ikot nga. 40 minutes na. Ilan? 40. 4-0? Yung 30 minutes Okay. ng akin. So, shut up ka. Because now, look at us. Emmy, totoo ba? Yung pinaka-motor Nung kasing bata ako, yung bahay kasi namin, doon nagmi-meeting yung mga farmers. Yung mga parents ko ay chairman sila ng kooperatiba. Tapos parang I think once a month yun, merong meeting sa bahay namin. Yung mga farmers, meron sila mga motor, may mga bike, ganyan-ganyan. Tapos ako, pala ako nito, mga 6 years old. Mahilig ako humiram ng bike noong isang farmer. Tapos, hiniram ko yung bike. Hindi pa ako marunong mag-bike. Ang bike ko pa lang noon ay yung maliit pa lang. Yung sa kanya, mountain bike. Sabi ko, as a daredevil, at as a risk taker, nung 6 years old pa lang ako, sabi ko ganyan, try ko nga itong mountain bike. Try ako. Nakakalayo naman ako. Maya-maya, biglang meron dumaan na motor. Natakot ako, na pag ganun ako, dire-diretso ako ng bangin. Hulog ako dun sa bangin. Yung bangin na yon, river yung dulo. So, buti hindi ako nakaabot sa river. Okay. So, yung kasing harapan ng bahay namin, meron parang bahay namin, road, tapos meron ulit mga bahay-bahay, or minsan, bangin na yun na diretso. So, mahaba yung river na nandoon sa may bandang dulo. So, yun ay 6 years old ako. Punta tayo ng senior high school. Senior high school naman, so meron kaming contest ng National Science Quest. Tapos, meron kukunin na props galing sa bahay namin. So, ang sabi nung teacher namin, hiramin nyo na lang yung tricycle
namin. Sabi niya. So, hiniram namin yung tricycle. Tapos yung friend ko na nagda-drive, hindi ko alam, for some reason, bigla siyang napaganon. Wala pa kaming props nun nalaman na papunta pa lang kami sa bahay namin. Eh, di ba sabi ko nga yung nanay ko ay chairman ng cooperative. So, kilala siya ng mga farmers doon. Nung nahulog ako, hiyang-hiya ako. Gusto ko magtakip ng yung mga tao doon, sabi nila, nahulog sa bangin yung anak ni Bibi! Nahulog sa bangin! Eksena pa! Alam mo, parang, hala, kasi nahulog talaga yung buong tricycle, nahulog doon sa bangin. Buti na lang, merong isang parang kawayan na na ganyan, sumabit doon yung baba ng tricycle. Kasi kung hindi, doon kami sa pinakababa, like sobrang lalim noon. Tapos, ayun, ang pinaka hindi ko talaga makakalimutan nun ay yung may taong sumigaw. Sa dami ba naman kasi ng kilala pa namin yung nasa harapan na bahay. Yung anak ni Bibe, yung anak ni Bibe. Tapos, Tapos, ano yung naging response ng magulang alam mo, paano tawag dito? Eh di, buti na lang, nandun ako sa may loob ng trike, ganyan. So, hindi naman masyadong pero hirap na hirap kasi silang, pa yun, parang mga 100 or 200 meters away pa doon sa bahay namin, nilakad kong ganyan. Sabi ko, ma, nahulog kami sa bangin. Tapos sumigaw si ante, ganito, ganyan. Tapos, binubuhat pa lang ng mga tao doon yung tricycle papaakyat. Tapos ayun, medyo as in super duper eksena. Tapos ang funny nun, yung tricycle kasi hindi sa amin. Doon yun sa tatay ng teacher namin. Tapos kinuwento namin pagkarating. Sabi, ma'am, okay naman po yung tricycle. Ayun yung una namin. Sabi niya, hindi yung tricycle kayo. Okay ba kayo? Sabi niya gano'n. Kaya hello, shoutout sa mga kasama ko sa tricycle. Si Rara, tsaka si Denver. Hi guys. Ako, meron akong parang story nung buong elementary ko kasi sa bahay talaga parang tingin sa akin ng mga tao sobrang bait ko. Tapos pagdating sa school, medyo nag-iibang anyo. Lumalabas yung true self ko. Tapos one time, first time ko nalabas yon nung nagsa-service kasi kami before. Service light. Yung L3. Ayan. Tapos, meron ako isang ka-service, no? Mas bata sa akin ng 2 taon. So, syempre, banding-banding kami. Sobrang genuine nung usapan namin. Tapos, bumaba ako. Nauna akong umuwi sa bahay namin. So, umuwi ako, ganyan. Pag hataw ko nung gate, bigla siyang sumigaw. Sabi niya, ang pangit ng bahay niyo! Gumanon siya sa akin! So, ako, napalingon ako ganyan. Tinignan ko siya ng masama. Tapos sabi ko, gaganti ako sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, gaganti. E di the next day, nagpaplano na ako ng mga sasabihin ko sa kanya. Ayan. Kung anong pwede kong parang pangganti. Kasi syempre bata ako noon. Tapos sinabihan mo akong pangit yung bahay ko. Tapos, ikaw hindi ka maganda? Ganon. E di ginawa ko noon. Nakita kami sa service. Sabi ko ganyan. Ano sabi niya sa bahay ko pa? Ang tawag mo sa mukha mo. Sabi ko, ikaw pangit ang mukha. Tapos, babaksakin pa. So, tinrush talk ko siya. Tapos, ano ko noon? 12 years old? 11? Ang tingin sa akin ng mga magulang ko, sobrang angelic ko, sobrang dasalin, ganyan. Tapos, ganun yung sinasabi ko sa mga ka-service ko na, ay, ang pangit mo, tapos babaksakin ka pa. Oh my God. At least, di ba, confrontational ako. Hindi ako nagpababa. I do not back down. Tapos meron pang isang time, ito naman ay wala akong inaway, pero similar to sa may cutting case. No? Sa nanay ko pong nanonood ng video na to, hindi ko pa po ito kinakwento sa inyo kasi feeling ko, ikukwento ko to kapag nakagraduate na ako, nagtatrabaho na ako, ganyan. Kasi para, wala lang, hindi nyo na, alam niyo naman, kailangan ko pa rin ng baon. Don't take this against him. This is not me, this is the society. Okay. Ayun, so grade 6 ako noon. Tapos meron kaming subject sa, very, very boring subject in elementary na magbabasa ka. So bale, pupunta kami doon sa library, sa 2nd floor, or 3rd floor ata yun. Nasa ground floor kami, so sobrang nakakatamad. Tapos yung prof namin nun, or yung teacher namin nun, hindi ko gusto kasi sobrang sobrang something. Terror siya na hindi. Tapos sobrang nakakaantok siyang magsalita. Meron kaming session na kinakailangan, doon sa 1 hour na yon, makakabasa ka ng at least 5 libro. Tapos gagawa ka ng reflection.
Parang short reflection lang. Oo. Oo, ganun sila. Tapos magsusulat kami mga questions doon na parang, what did you learn about ganyan? Who is the author? Ganyan, ganyan. At that time, tinatamad ako kasi Friday na. Tapos parang sabi ko, ano ba yun, nakakatamad, gusto ko nang umuwi. Tapos yung isa kong demonyong kaklase, sabi niya sa akin, nakakatamad, cutting tayo. Cutting tayo. Tapos ako naman sabi ko, hello, pwede ba yun? Nakakatakot naman. Tapos sabi niya, hindi, okay lang yan. Tapos sinutsyempohan namin yung prof, sabi niya, ako pala nagsuggest, sabi ko, ganito na lang, wag na tayong lumabas ng school, magtago na lang tayo doon sa may classroom kasi alam nilang nakalock yon. Eh ako yung huling lumabas kasi officer ako noon. Lagi ako nasa dulong linya, ganyan, nag-ensure. Sabi ko, hindi ko nilock yung pinto sa likod. Pwede tayo pumasok doon, kunwari walang tao. Ginawa namin, sabi ko, ma'am, mag-CR lang po ako, balik po ako maya-maya. Medyo masakit po kasi yung tiyan ko. Diba? Tapos bumaba ako. Dumiretso ako doon sa may classroom. Nilock ko yung pinto. Tapos may dumating yung friend ko. Pinukbuksan ko siya. Doon lang kami sa room, natutulog kami buong session. Intentional cutting. Intentional cutting yon. Power dynamics. Hindi magnanakaw pero abusive ng power. Ayun. Tapos nung time na yon, edi 1 hour natulog lang kami. May kumakatok. Yung mga kaklase namin na iba, parang natapos na sila. Tapos sabi nila, ba't nandito na kagad kayo? Sabi namin, mabilis kasi kami natapos. Mabilis kami natapos, bumalik na kami dito. Umidlip lang kami kasi napagod kami magbasa. Pumasa naman. Ay, perfect. Perfect. Nakakainis. Speaking of like papel na pinasa, uso rin ba, nag-UP dorm nga ba? UP dorm? Ikaw UP dorm. Ano kasi, kailangan kapag kunwari malilate kang uuwi ng dorm, kailangan meron kasing late night permit. Ayan, ano ako, batch 18. Hindi ko alam nung after pandemic, meron pa bang late night? Ayan, ganyan. So, dati kasi, lagi kaming ganon na, ano tawag dito, tinatamad kaming humingi ng late night permit. Kasi, usually ganito yan. Pupunta ka sa, ang tawag din, dorm manager. Kailangan, kapag gusto mo mag-late night permit, umaga pa lang or what, kailangan hingi ka sa kanya ng late night permit, tapos pipirmahan niya yon, ganyan-ganyan. Tapos, anong tawag dito? Kami, since sobrang busy na noong time na yon, most of the time, hindi na kami nakakapunta doon sa kay dorm manager para kumuha ng late night permit, ganyan-ganyan. Tapos, ang naging strategy namin ng mga roommates ko, nag-iipon kami ng mga maraming late night permit. Tapos, pina-photocopy namin yung meron ng signature ni sir. Tapos, hello po, Sir Robin. This is your... This is my, not public, one-on-one. I'm talking to you, Sir Robin. Tapos, ayun, ang parang ganap namin, kapag kunwari wala kami late night permit, shoutout sa mga roommates ko dati, merong isang lalabas sa may ATI, ilalapag niya doon sa may chair doon yung late night permit or doon sa mga halaman. Tapos chat siya sa amin na nandun sa may halaman yung late night permit. Meron na yung name mo, meron na yung reason, blah, blah, blah. Tapos kukunin ko doon, tapos iaabot doon sa guard. Tapos ayun, wala kaming violation masyado. Kasi ano yun kapag na-late ka, meron ka violation dun sa dorm, ganyan. Parang ang mangyayari kapag puro ka violation or what, like hindi ka na priority sa slots and everything. Kaya yun, thankful ako sa mga roommates ko. Ayun yung, that's the first crime na ginawa. And ngayon, meron na kaming lawyer. Magbabar exam na siya. Graduate niya ng UP College of Law. Shoutout sa'yo, Aris. Pagtanggol mo kami. Ako, pagtanggol mo ko. Bilang ako, actually meron pa. Usapang late night naman. Pero minor pa ako nito. Tapos parang sa barangay namin may 'di ba may mga tanod ganyan. Tapos alam ko may curfew. May curfew noon eh. Di ko alam kung inuuto lang ako kasi bata ako kaya bawal lumabas yung mga bata pag madaling araw na like hanggang 4 AM yung cap na bawal magkaroon ng batas 10 PM to 4 AM. Bawal. Or di ko alam kung inuuto lang ako ng pamilya ko noon. Pero kasama ko maglaro yung yung mga pinsan ko. Like, pinalaki siguro talaga akong kriminal. Hindi ko alam kung bakit.
Kasi syempre sabay-sabay, alam niyo ba yung larong Monopoly? Ganyan. Ginagawa namin siya ng human na version. So yung barangay, yung literal na magiging bahay mo. Yun yung property mo, ganyan. Basta mapupuntahan mo. So like, malalagyan na mo ng flag, ganyan. So ang paglaro namin dati ng Monopoly, literal na in real life talaga siya. Ang catch doon, so syempre, iniikot namin yung buong barangay na paramihan. Tapos, actually, may halo pa siyang hide and seek kasi bawal ka mahuli ng tanod. Oo, naglalaro kami ng mga pinsan ko. oras yan? Ay, Gabi talagang 1 a.m., ganon. Talagang gabi na. So, may nagpapatrol doon na hindi siya tricycle, pero alam niyo yung, may isa dito, tapos may ganon. Basta talaga siya, mobile ng barangay. Yung walang ganon. Oo, yung walang hood. Oo, yung walang hood. So, pinapatrol, flashlightan kami, ganyan. So, naranasan ko na magtago sa halaman. Oo, like, alam mo yung di ka ganyang halaman, papasok ka sa paso nun. Tapos yung, alam mo yung malalaking, papilog na semento. Pumapasok ako sa doon. Oo, yung tunnel. Pumasok ako doon para magtago. Para maglaro kami ng mga pinsan ko. Kasi iniikot kami yung buong barangay. So, ang dami, siguro mga 12 kami magpipinsan. Tapos, siguro, tig 3 members kami. Tapos, kailangan mahanap namin yung isa't isa sa dulo kung sino panalo, ganyan. Pero, nahuli kami ng tanod. Nahuli po kami ng tanod. Oo, natalo kami, natawag yung mga magulang namin. O, magkakamag-anak po kami, kaya kahit isang guardian lang. So, ayun, masaya siya, guys. Like, I recommend. Ano ba itsura ng barangay nyo? Bakit kaya mag-Monopoly? Ay, anong barangay? Like, yung hall talaga? Yung bahay-bahay, you set up. Hindi. Like, buong barangay talaga siya. Like, street talaga, ganun. Oo, street talaga. Like, iniikot talaga na, malaki yung barangay na, viejo. Oh, birthday ko? Hindi, sa Makati. As in. Okay, Makati naman pala. Oo, Kasi so, iniisip ko, ano itsura ng barangay nila? oo, sa Makati. So, inikot namin yung buong barangay namin doon. So, masaya siya kasi pawisan talaga. Tapos, nung time na yun na nakita kami na flashlightan kami, tapos kita kami, takbo talaga kami. Sila nakasasakyan. Pero tumatakbo kami. Siguro na nakuha kami mga 30 seconds. Ganun. Speaking of takbo at tanod, ito college naman na to. Kung kayo, Iba yung college usapan. So, medyo bata-bata pa kaya nun. ano tawag dito? Ito kasi, kung ikaw ay gabi, ako naman umaga. Like, grade tuloy. Second year ng na college. Tapos, kailangan ko kasi kumuha ng true copy of grades. Tapos, nung time na yon medyo malayo yung apartment ko. Tapos, nakalimutan ko yung ID ko. Meron kasi isang building dito sa UPLB na kapag papasok ka doon sa building na yon, kailangan meron kang ID. Tapos kailangan siyang, pero ngayon feeling ko hindi na eh. Dati sobrang stricto nila na kailangan mo ipakita na student ka sa UPLB. Noong time na yon, naiwan ko yung ID ko, tapos tanghaling tapat yata yon. So, tinatamad na akong bumalik sa dorm ko para kumuha lang ng ID para makapasok sa office. Yung building na yon, may entrance dito, may entrance din sa likod. Tapos sa likod, walang guard. Yung sa may harap, merong guard. Tapos na ganyan. Sabi ko, kuya, wala po akong ID. Kukuha lang po ako ng certification sa Callsec. Sabi, hindi pwede. Bumalik ka dito, basta dapat may ID ka. Tapos ako, dahil may next class pa ako, sabi ko, bawal dyan sa harapan na. Punta ako sa likod. Pumunta ako sa likod. Tapos sa ganyan, pagkapasok ko sa likod, tumingin siya sa akin, tumakbo siya papunta sa akin. Nung tumakbo siya, guard to na medyo matanda na. Nung tumakbo siya, takbo rin ako sa taas. Tumakbo talaga ako papunta Callsec. Oo. Tapos, yung kasing stairs na yon, diretso na yung Callsec na agad. Tapos, pagkapasok ko,
anong tawag dito? Tita, tita. Sabi ko, kasi close ka rin naman medyo yung mga tita doon. Sabi, tita, tita. Tapos sabi niya, okay na kuya. Tapos sobrang sama talaga ng tingin niya sa akin. Tapos pagkatapos kong kunin yung true copy of grades ko, syempre hindi ako dadaan doon ulit sa dumaan ako doon sa kung saan ako pumasok. Tapos siya, nandun siya, inaabangan niya ako, sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin. Nakatantos ka na. Tapos ako sabi ko, okay, bye. Nakuha ko na yung true copy of grades kahit wala akong ID. Ako meron akong story pero sa friend ko siya, college din. Recently lang to. Kasi, di ba, lately, parang, or last sem, nagkaroon ng brownout dito sa LB. Sa org culture kasi ng UPLB, may mga bloodlights, ganyan. So, magkakasama kami, ganyan. Tapos, inabutan kami brownout. So, tumambay muna kami. Dito sa food park lang. Dito kami tumambay. Kasi sabi namin, nagugutom kami, gusto namin kumain, tapos wala nang bukas. Ito na lang yung bukas yung kay ate dyan. Bumili kami, inabot kami ng 10, 11. Wala pa rin kuryente. Yung isa naming kasama, nakatulog na. Saan? Sa food park? Sa food park. As in, ganun na siya. Tapos kami, naglalaro lang kami ng pusoy dun sa gilid. Habang madilim. Tapos bilang nagkaroon na ng kuryente, edi mga 12:30, sabi namin, uwi na kami. Kasi parang inaantok na kami, may kuryente na sa dorm, pwede na kaming like peacefully matulog. Ginigising namin yung isang friend namin. Nagising siya, bigla siyang tumayo. Dire-diretso siya sa paglalakad. Sabi namin, ay uwing-uwi na siya. Sinundan namin. Tapos, para siya nagsisleepwalk. Kasi dire-diretso lang siya ng lakad. As in, may hawak siyang electric fan, may hawak siyang cellphone. Yung bag niya nandito sa gilid. Tapos nakagingan lang siya. Saan siya pumunta? Dire-diretso lang kami pa uwi. Tapos ang ginagawa namin, nung isa namin kasama, nakahawak kami sa balikat niya kasi as in, dire-diretso lang siya. Naglalakad lang siya. Tapos sabi namin, okay ka lang ba? Hindi siya nagre-reply, hindi siya umiimik. Tapos nabaksak na niya yung electric fan niya. So kinuha namin lahat ng gamit niya. Nakaano lang siya. As in, nakagingan lang siya. Naglalakad lang siya. Ganyan. Tapos, dumaan yung inaanak niya. Nung nakita niya yung ninang niya, syempre siya, sobrang saya. Sabi niya, Ninang! Ganyan-ganyan siya. Nakaganon lang talaga siya. As in, dinaanan lang niya. Tapos sabi nung inaanak niya, gumanon talaga yung mukha niya. Alas maiyak siya. Tapos sabi na lang namin, ay hindi, inaantok na kasi pagod na, pasensya. Pero hindi namin alam kung ano nangyayari. Tapos after nun, edi naglalakad na kami dyan sa may LB Square na kami. May sasakyan sa harapan. Naligat lang kami saglit nung nag-guide sa kanya. Bumangga siya dun sa likod ng sasakyan. Bumangga siya dun. Tapos, sabi namin, hala, bumangga siya. Lapit naman kami. Tapos wala lang nangyari. Ginawa namin, niliko namin siya, dire-diretso kami ganyan. Tapos, umabot na kami dun sa may UP gate. Di ba may gwardiya dun since 12 na. Kailangan namin sabi namin, ay natid lang po namin, medyo na po kasi, pagod na, ganyan. Dumaan kami doon sa may gilid, doon sa, yung bagong ramp sa kanan. Daan kami doon. Bago kami makatawid doon, nakatayo lang siyang ganyan. Bigla siyang nag-shutdown. As in, Tumumba siya. Tapos sabi namin, nahulog siya. Kami, ginigising namin, okay ka lang ba? Tatawag na ba kaming ambulansya? Di namin alam gagawin namin. Sabi ko, tawagin mo yung guard doon. Tapos bigla siyang nagmulat. Ganyan. Tapos sabi lang niya, nasaan ako? As in, sinabi niya, nasaan ako? Nasaan tayo? Sabi namin, naglalakad tayo kanina pa. Sabi niya, hindi ko alam. Tapos sabi niya, I'm okay. Sabi niya, hindi ba masakit yung tuhod mo? Sabi niya, hindi naman. So ginawa namin, pumunta kami doon sa may bench doon sa kanan, yung yung sakayan doon. Nag-debriefing kami doon. Sabi namin, ganito kasi yung nangyari. Ginising ka namin doon sa may food park. Sabi lang namin, uuwi ka. Tapos para ka ng robot. As in, sinunod mo lang kami. Nagdire-diretso kang lakad. Wala kang pakisa dinadaanan mo. May nabangga siyang isang sasakyan tsaka isang tricycle. Lahat yan sa likod. As in, tapos sobrang nag-worry kami sa kanya. Tapos ginagawa na lang namin minsang joke. Half awake lang siya, tapos wala siya sa wisyo. Wala siya sa wisyo. Wala siya. Pero nawawala rin ako sa wisyo pag bagong gising. Like,
iniiwasan ako gisingin kasi kung ano-ano mga like pagkising ko galit ako ganyan, sa roommate ko. Galit talaga hindi niya ako ginigising ng Story ako. May kunwento sa akin yung roommate mo. Oo, Isang ano yan? beses. Parang may exam ka ata noon or may quiz ka. Tapos sabi sa akin, bila siya nag-chat sa akin, sabi niya sa akin, Jet, si Ruth, nababaliw na. Kasi sabi niya, natulog to mga alas 3, alas 4 na, nagpapagising ka ata ng 7. Tapos nung ginigising ka niya, sabi mo sa kanya, no, ayokong gumising, ayoko! Gumaganon siya, nagtatantrum siya, tapos sabi niya, hindi, may exam ka pa, tapos sabi niya, no, go away, go away! Tapos sabi niya, nasaan si Archie? Yung Archie yung friend namin, tapos sabi niya, wala si Archie. So sabi niya, ba't wala si Archie dito? As in, nagtatantrum siya, sabi niya, hindi ako gigising, wala si Archie dito. Sabi niya, paano gagawin ko? Nasa Manila siya. Tapos sabi ni Ruth, hindi, ayoko. Ginawa daw niya, pumunta siyang CR, doon siya umiyak. Oo, iba talaga yung amats ko pag bagong gising. Like, di ko alam yung nangyayari sa paligid ko. Nung nakatulog nga kami nanonood ng movie, like, ginising na nila ako kasi pinapalipat na nila ako ng kama, ganyan. Ginising ako out of nowhere para, Ruth, gising na, tulog ka na ulit. Grabe naman kasi yun. Na, para, Ruth, gising na, tulog ka na sa kabilang kama. Binatuhan mo na. Yun, nagalit ako. Kaya sabi ko, binatuan ko, di naman, bato ba talaga? Bato. Feeling ko, ginagawa-gawa lang nila yung bato. Feeling ko, ginanon ko lang yung phone ko. Oo, ginanon mo sa mukha nung katabi mo. Hindi talaga sa mukha. Hindi. As in, sa mukha. This is face-to-face? Uy, kriminal ako pero hindi ako sinungaling. Like, Okay, roll VTR. hindi talaga. Pero, alam yun, pag nag-exam ako, never talaga ako nag-exam ng walang tulog. Okay lang na kulang ako sa review. Basta, yung mga ni-review ko na siguro the day before, tutulog ako like complete 8 hours of sleep para kahit yung may ma-retain man lang. Kasi pag wala talaga, like, na-complete ko lahat ng chapters, like, na-skim ko lahat, pero wala akong tulog, wala talaga akong magagawa. Like, babagsak talaga ako sa exam. So, I really value my sleep, guys. Kaya, nagtatantrums talaga ako. Like, alam nila yon na pag ginigising nila ako, ganyan, no? Ruth? Ganun. Pindot lang. Very gentle talaga. Kaya, hindi na nila ako sinisisi. Ang hirap maging morning person talaga. Kaya, I try my best, guys. So, and I'm still trying. Diba, nung bata ko, ayaw ko matulog. Ngayong college na ako, guys, tulog tayo. Like, 5 minutes, bigyan mo ako ng quiet time. Tulog na ako. Ako si Josh at kailangan ko mag-ingat sa mga bangin. Ako si Ruth at... Isa akong criminal, Jim. Ako si Ruth at wala akong takot. Legit. Ako si Jed at kung sa tingin nyo kilala nyo na ako, hindi pa talaga. Nagkakamali kayo. Ganon. At ito ang... Tinig. Okay, by the way, pala, mga interns ko yan sila. Ngayong So, ilalabas natin ito pagkatapos sa internship niyo. Okay po. Sabi na, ano ginagawa? Ito pala yung ginagawa nila. Ayun na. Tara, tuloy na tayo.